after lang weeks yung ano nun, yung pagpapabook ng appointment kasi nung sa ultrasound umabot ng 2 months. So hindi pa rin ako nakakapag-ano ultrasound kasi kailangan ko rin may pa-check. Ayan. Tapos hindi pa rin matatapos yung pagpunta namin ng Regina ni Marvin. Pero sabi naman ni Marvin okay lang naman kasi para nga sa mga check-up ko. Tapos hindi na naman umuupa, di ba bebe? Hindi na naman umuupa. Bali yung gas na lang papunta doon ng ano namin, yung gastos. Sa ngayon lang. Pero ayan, tingnan lang natin kung magkano yung magiging gastusin namin this month, ngayong April. So samahan nyo kami pumunta ng Regina at samahan sa mga appointment. So kakain muna kami dahil may bitbit uli kami dito ni Marvin na may ketchup pa siyang dalawa. May ketchup, saka hotdog, tapos yung tinapay. Yung last na punta namin ng Regina, ganito lang din yung baon namin. Kasi bumili kami nitong tinapay sa, dito na sa Co-op, no? Sa Co-op na. So, ayan, kain muna kami guys. Dito na kami sa Regina guys. So, 10:18 na ang appointment ko ay 10:30 pero dire-diretso na lang to, ilang minutes na lang nandun na kami. Take the exit. Mga 7 minutes na lang ata nandun na tayo. Tapos ang next na natin bebesan, magpa-file din pala kami ng tax ngayon. Dito na kami guys. Dito kami pumunta nung nakaraan eh. Kaso sarado yung kay Marvin. Ngayon, ano? Sakto. So may 4 minutes pa bago yung aking ano. Ay, dito na pala. Waiting lang tayo. Si Marvin nasa labas. Nandito na ako sa room eh. Guys, tapos na tayo. Then ito na. Isasend na lang sa akin yung copy. Oh my God, hindi ako na-inform. May bayad pala to. Akala ko libre. $50. Nabigla ako. Akala ko wala akong bayad. Nagulat ako nung... Akala ko, nagulat ako nung sinabi niya. Ready for payment na daw. Ha? Payment? Ayan guys. So, ayun, nung tiningnan nga, syempre yung doktor pala yung kausap ko. Kasi pagkapasok-pasok namin, ano nun, 10:28. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, Crystal, right? Sabi ko, yes, nagulat ako. Kasi, alam mo kasi na ikaw. Ako na yung, alam niya, ako yung ano eh. Kasi ako lang naman yung naka-appointment nung oras na yun. Kasi wala namang ibang dumating. Tapos, ayan, nandito na kami. Thank you! So, may pa-free, ano pala sila? Ice coffee. Hot choco. Nag-ask din sa akin, sabi ko, hindi na. Kala ko magko-coffee ka, okay na sa'yo? Yung sa ano, sa Honda. Para-paras lang naman ata. Trabaho. Sa work. Okay. So, pangatlo kami. Mag-wait pa kami ng 35 minutes. Buti na lang approachable to si ate. Kala ko may menu silang pinapakita sa iyo kaya hindi ako kumuha kasi ayakong mabayad din naman. Pero nagbabayad na si Marvin guys. Ang bilis lang. Patapos na rin ba eh? Ang bilis lang pala nito. So, ayan. Tapos na, nagbayad din siya. So, kakain naman kami. Gusto ko mag-Korean. Nagugutom na ako. Saan kaya doon? Sakit pa nung kamay ko. Pero wala na yung nakabalot. Pero hindi ko na siya maipantay. Sobrang dry yung kamay ko. Hindi pa ako makapag-lotion kasi nasasaktan ako pag ginaganon ko siya. Kaya itong tatlo dry na dry. Itong dalawa hindi. Kasi nalagyan ko siya ng lotion. Ayan. Hindi, tingnan nyo, kung kita nyo, hindi na siya compare dito sa kabila na papantay ko siya. Ito. Hirap kapag baguhan lang sa pag-ano. Hirap maghanap ng parking. So, doon yung kakainan namin guys. Malalapit-lapit naman na lakad. Compare doon sa kabila pa kami mag-park. Nag-ikot-ikot kami dito. Babayad muna kami ng parking. Hindi makita ni Marvin kaya tinatakpan niya. Ayan.
$3 per hour, baby. $3 per hour? Isang oras lang naman tayo. Oo. Guys, hindi na kami kakain dito kasi wala kaming credit card pang bayad sa parking. Diretso to? Wala din kaming At the light, turn right onto Victoria Avenue. May cash kami dito, kaso ano, puro diretso ako? $5. Pero yung mga barya-barya, wala kami ni Marvin. Wala kami choice. So, punta kami ng Papa Natos, Filipino restaurant dito sa Regina. Madami kumakain dun eh, masarap. Masarap dun. Kasi pag pupunta kami dito sa Regina, ang dala lang namin debit card lang. Tapos hindi na nga kami nakakapagdala ng mga barya. Ayan, next time magdala na kami. Dito na kami. Kain na kami ni Bebe. Nasa washroom lang si Marvin. Bali ang kukunin namin ni Marvin ito grilled chicken platter na 3 pieces thigh and legs. Ayan na siya. Be, anong gusto mo? Ano lang tayo sa soup natin? Bulalo na lang? Kasi hindi sa akin pwede ang pork. Pwede sa akin shrimp saka beef. Ay pag kare-kare, ako naman kare-kare. Gusto ko sabaw eh. Ito na lang, bulalo. Okay. Tapos 2 rice. Nasulat na ako ng 2 rice. 2 rice okay na. 3 na legs. Tag-3 daw, bali 6 pieces. Kakat kasi siya eh. Ayan na yung aming chicken. May fries pa lang kasama, bebe oh. Okay na din. Hinintay na lang namin yung bulalo. Kain muna. Ay, ito na yung bulalo namin. Oh, sarap. Saktong-sakto kasi malamig pa rin dito sa Regina. Lamig sa labas. Tamo ba? May 2 days pa yan. Nasa baba? Ang ganda. Oh, ano? Ito na. Ito naman kami sa Life Labs. Magpapaano. Ay pala. Ayun. Paano ka? Yung scooter ba yung ganda? Cute. Nakakapag-scooter na kasi gumaganda na pa. May giant lion. And guys, tapos na tayo magpa-blood test. Nangingimi yung braso ko. Walang. Pilipina yung nag-ano sa akin kumuha ng dugo. Ang nagpag-storya. Kasi narinig ko, kinausap siya nung nasa harap na babae nag-assist sa akin. Akala ko nga siya eh, Korean yung bata eh. Yung pala Pilipina kasi. Oo. Nung kinausap niya yun si ate, nagtagalog, nangangano po yung bata. Tapos nung pumasok sa akin, si ate pala yun. Tapos sabi ko, tatanong niya ako, what's your name, your birthday, ganyan. Di nangangano po ako, tapos nagtagalog na siya. Tapos sabi niya, tagasan ka sa Pinas atin? Sabi ko po Quezon. Tapos tapos sabi niya, gano'n ka nakatagal dito? Sabi ko sa Saskatchewan po 5 months. Tapos sabi ko, galing po, bago pa lang sa Toronto po kami nang galing. Sabi niya, talaga, sa Toronto rin ako galing, saan kayo doon? Tapos sabi ko, sa Scarborough po. Kasi si ate daw sa Butter St. Clair. Tapos sabi niya, may subway doon, diba? Talaga po, sabi ko, ba't po kayo lumipat? Dahil sa work daw. Pero matagal na daw siya dito, 2008 siya pumunta dito sa Saskatchewan. Kaya ilang taon na rin si ate dito. Tapos yun, nangamusta, sabi kamusta naman yung niya? Sinabi ko international student nga si Marvin. Tapos sabi, may nakuha kayong work na magsusupport sa inyo kasi nga ang higpit na ngayon. Sa awa po ng Diyos, may nakuha naman po kami. Tapos nag-ask si ate kung paano daw namin nalaman. Tapos sabi niya, so saan kami dito sa Regina? Sabi ko, hindi po kami dito. Pero kakalipat ko lang naman. Po, sa small town po kami. Tapos nagulat siya nung sinabi ko kung anong work. Sabi ko sa tayo, sa agriculture nga.
Guys, nandito kami sa Walmart. Mayroon kaming titingnan. May bibilin din pala kami. Kasi magtitingin kami ng mga gamit pang camping. Pero pupunta rin siguro kaming Canadian Tire kasi doon yung mas madami. Tapos tumitingin kami ngayon ng mga lalagyan ng pang ano. Gusto kasi namin ni Marvin magtanim. Ay, ito be. Magtatanim kami ni Marvin. Yung mga gulay-gulay lang. Pero meron nga daw dun sa ano, sa Kipling na magre-rent ka $25. Parang pwede ka magtanim doon. Medyo maliit na space daw. Pero okay na din. Madami nang maiitanim doon. Mga gulay-gulay lang. Kaya yung mga marunong po sa inyo dyan magtanim, paano po ba? Pwedeng mailagay sa bus. Sabi ko kay Marvin, pwede yung sa mga ganito lang muna ata. Para makapagsimula. Dito sa maliliit to. Ganito oh. Ayan. Bili ka niya, magkano ba? Ito, sibuyas. Ay, ang cute. Ang liit. May nakalagay naman siguro kung paano siya. Ayun, bebe, may nakalagay naman kung paano pala. Strawberry. Makaano kaya tayo ng strawberry, be? Ayun na, may strawberry. May nakalagay naman dito kung paano. Ayan, salamin, guys. Wala kasi kami salamin dun eh. Ito lang oh, $11 lang to eh. Mahal na yung dito, bebe. Ito yun, Oo. Same lang yung presyo niyan, black and white. White na lang siguro. Tara na, doon kami naman sa Sunrocks, guys. Yung saka yung parang pang map. Ano ka tinitingnan mo yan? Ayan, pang map namin, guys. May ganyan yung sa ano natin eh, sa Toronto. Ayan. Meron naman yung kasama na ano. May mga kasama na yan. Parang, ayan pala, nakalagay naman eh. Kung ilan, 7, saka ano, 3. Oo, pwede na. Nakasale naman siya. Kuha kami nito. Bali, regular price niya, $5.27. Pag dalawang kinuha, $8 na itong dalawa. Hanggang next year na to, be. Kuha tayo ng kamatis. Meron pa naman ako sa bahay. Ilang piraso pa yun sa bahay. Ay, dalawa na lang ata or tatlo. So, kukuha lang ako ng 4. Kuha tayo ng apple. Kasi kailangan ko nang magkain-kain ng mga ganito. Maganda to sa akin. Ito na lang yung mga pwede kong kainin. Kuha tayo ng 3 lang muna. Sa work, tapos hati-hatiin ko na lang yan. Kuha tayo ng siling haba kasi nagkaamag na yung binili ko eh. Tapos bok choy, hindi na kasi sure. Ay hindi kami pupunta dito sa Regina next week finally. Ayan, pang sinigang. Dito naman kami sa Great Asian Market. Bibili kami ng patis, ng suka, yung marinated na suka, tapos kalamansi yung nasa bote. $4.99 lang to. Bebe, $4.99 lang to. Kuha tayo ng hipon, dalawa. Bali $10, dalawa kasi. Ayan. Kuha tayo nito, $7.99. Ito yung ginagamit namin kalamansi. Ito yung gusto kong try, bagoong balayan. Lagi ko itong nakikita yung sausawan kapag kakain ka ng mga isda-isda ba yun? Basta mga Filipino breakfast. Tapos haluan mo ata ito ng kung ano-ano pang mga gulay-gulay. Ketchup. Ay. Ito pa. Mang Tomas. Itong dato puti na ano. Yung may mga halo-halo. Ito patis. Kuha tayo ng 2 century tuna. Kuha kami ng tapioca pearl para doon sa 27 po. O 27 pa para doon sa aming taho. Kuha tayo ng longganisa, 2. Umabot ng $60 yun, guys. Pero mga ingredients naman yan. Kaya pang matagalan. Magpa-file naman kami, guys, ng tax. Tapos mamaya Costco na. Pagkatapos ng Costco, uwi na kami. 8:30 pa naman yung close na ang Costco. Kaya okay lang. Guys, papunta kami ngayon ng Jollibee.
Time check, 7:53 na ng gabi. So kakaalis lang namin doon sa between. Yung kasi yung kilala dito sa Regina. Tapos lagi silang top 3. Top 3 na pag sa pagdating doon sa pagpa-file ng tax. Doon din kasi lahat ng mga taga-Kipling nagpa-file. So medyo natagalan kami kasi nga meron akong YouTube. Tapos yung moving expenses namin kasama din. Medyo malaki yung binayaran namin dahil bukod pala yung bayad. Sige, secret. Oo, malaki din. Kasi bukod yung bayad sa business, bukod yung bayad dun sa sa moving expenses, saka yung sa amin dalawa ni Marvin. Ayun, babalik pa kami mamaya kasi kausapin pa kami. Tatawagan na lang daw kami, kain na lang daw kami. Inassist kami ni ate kasi uuwi, alam niya kasi nauuwi pa kami ng Kipling, ang layo pa daw namin. Sabi ay tinanong niya nga 2 hours yung nyo biyahe papunta doon. Sabi namin. Opo. Hindi, madami na kasi. Oo, kasi nga yung si kuya na nag-assist sa amin sa harap, parang siya yung receptionist. Siya pala ay asawa nung accountant, yung pinaka-accountant. So sabi nga niya, well, nag-YouTube ka? Sabi sa akin. Tapos ano yung mga vlog mo? Sabi ko yung mga daily life lang po, yung paano kami nagsimula dito sa Canada. Tapos sabi ni kuya, sa susunod naman, file ng tax dito, ganyan. So invite kuya, inassist niya kami. So ang dami naming hindi alam na siya ang nag-ask. Sabi, oh paano yung ganto, ganyan, may ganto ba kayo, ganyan. Tapos ay kailangan po pala namin yan. Sabi namin, ganyan, para may file nyo din. Yan. Tapos paliwanag si kuya. Kasi nung dumating na kami, hapon na, siguro mga 5 na siguro. Sabi ni kuya, buti na lang daw ganong oras kasi hindi daw kami naabutan ng sobrang daming pila. Tapos si ate naman nag-ask, ba't daw late na kami dumating. Sabi ko, ang dami pa po kasi namin inasikaso nung umaga pagdating namin dito. Sabi ko, mga appointment pa po. Nagpa-blood test ako, ganto, ganyan. Okay. So punta na tayo ng Jollibee. Nandun si ate Mary, gugulatin na lang uli natin. Saan ka magpapagas? So hindi na kami aabot ng Costco kasi hanggang 8:30 lang siya, 7:56 na. Diretso muna kami Costco para magpagas si Marvin. Or saan ba? ESO. Magpapagas na lang kami sa ESO, guys. Ayan. Tapos diretso na kami sa Jollibee. Tapos gugutom na talaga ako. Sa Jollibee? Dito na lang din nasa East na tayo, diba? Yes! Nandito na kami sa Jollibee. And ito yung car ni Ate Mary. Kalapit namin. Ate, dahan-dahan lang to. Ate Mary! Ako pa naglagay ng phone holder niya dyan. Kasama niya ako noon pagdidikit. Oy, madaming tao ngayon. Ayan. Medyo madaming tao. Friday. Ayan na si Ate Mary. Ate Mary. Bad service. Sure po. Meron bang free? Bili na kayo, guys. Basta magbigay kayo ng tip. Ayan na. Kakain muna kami, guys. Jollibee. Ano yung in-order mo? Chicken or burger steak? Spaghetti chicken. That's mine. Kakain muna kami, guys. Alis na kami, guys. Bali, tinake out na lang namin yung akin. May tira pa ako na kalahating rice, saka yung chicken ni Marvin, tas chicken ko. Kasi nag-message na yung accountant. Sabi niya, ready na daw pumirma. So, punta na kami doon. Di na kami mag-grocery kasi anong oras na. Diretso uwi na kami. Nandito na uli kami, guys. Ayan. Pakita ko sa inyo. Dito yun. Ayan. Between. So tapos na kami mag-file ng tax si Marvin. Naka-gloves na siya. Time check. 8:59. Uuwi kami ng Kipling. 2 hours drive. Dapat makikitulog kami kala Ate Mary. Kaso gusto ni Marvin na dire-diretso na daw yung tulog niya. Kasi magdadrive pa ako bukas. Magdadrive pa bukas. So hindi na kami mag-grocery. Balak sana namin dadaan pa kami ng Walmart. Kaso mas matatagal lang kami. So dadating kami sa bahay mga 11. Tapos yun, nagpirma na nga kami. Tapos pinaliwanag sa amin yung about dun sa mga tinax namin. Ganto, ganyan. Ang ganda ng pagpapaliwanag ni ate, no? Linaw. Ang linaw. Tapos
Tapos, ayun na nga, si Marvin, may refund ang laki. Sana all. Sana all na lang talaga. Credit ba nga ito ang tuition? Ang credit pa kasi yung tuition niya. Tapos, sa akin, may owing ako dahil sa business ko. Pero yung pinaka-reason daw, sabi ni ate. Hindi pala dahil sa business mo? No, hindi daw. Yung pag-file ng tax daw dun sa ano ko, sa Tim Hortons. Kasi sobrang liit. Parang, Liit na, 5% lang daw. At, basta maliit lang daw. Nakita ko yung total. Iyon daw yun. Pinakita niya sa akin kasi yung mga T4 na pinakita sa akin. Ayun. So, ngayong bago kong work, if ever mag-add daw ako ng trabaho, meron daw akong fill upan, tapos bigay ko sa employer ko. Sabi ko, hindi na po ako mag-add ng work, pagod na po ako. Pagod na yung katawan ko. Tapos sabi ko, paano po kung ganyan? So, every year po ba magkaka-uwi na ako dahil sa business ko kung sakali? Kasi last year wala, may refund ako. Tapos sabi niya, di naman. Basta tama yung pagbabawas na tax mo. Pero di ba yung business nga ng YouTube, walang filing ng tax every month. Kung gusto mo, pabawas mo na lang sa sahod mo yung $50 per cut. Oh, hindi so, naman per month. Hindi naman daw mapapansin na yun. Ako rin kakilala na naka-double job. Ang ginagawa nila, mataas yung pinapabawas nila every cut off. Parang nagpa-add nga si Kuya Adol nga eh, naka 2 jobs. Parang nagpa-add daw siya ng $100 kada cut off yun. Babalik naman yun. Oo, babalik naman yun. Kaya parang lang nag-iipon nga daw kung sakali. Kaya pupunta ako sa HR sa work para magpa-add nung bawas sa akin. Malaki na yung bawas sa akin pero mas palakahin pa natin. Oo, wala sana akong owing kung tama daw yung bawas nung sa tax ko. Dito kami sa Walmart guys, biglang nagbago yung isip ni Marvin. Bukas na lang daw kami umuwi kasi anong oras na. Nandito na kami, palabas na kami ng Regina kanina nung nagbago isip niya. So bukas kasi magpapapalit kami ng ano, yung gulong namin na palitan na namin yung winter tire. Tapos mag-grocery kami bukas sa Costco. Hala, ang cute. Bali, $39.97. Dati siyang $49.97. Ang cute. Ito meron ding ano, initan ng tubig. Pero meron ako ditong bet. Ito yung bet ko talaga. Oh. Ang liit. Ay, ay, parang liit. Maliit niya. Ano yan? Wala tayong pangkaskas ng cheese. Oh, be, ito yung gusto ko. Ayan o. Gusto ko yan. Pancake. Pwede tayong mag-ihaw-ihaw ganyan o. Sa labas ng bahay sa summer. Pero parang electric pala siya. Mas maganda yung butane. Parang nadadala kung saan. Ito. Ay, ito maliit lang. Pangilang. Ayan na, pwede na sa atin yan. Magkano? $45. Ano, tulugan sa loob. Tulugan pa. Yun nga sa ano noon. Sa Crazy Beans, $10 lang yun eh. Yung parang kumot siya, na panlatag na din. Oo, ganyan yung nakita ko sa ano. Pang ilang tao yan? Ay, isang tao lang yan. Mahal no. Pang camping. Ito ata malaki ba? Dalawa siguro to. Ay, mas makapal siya. Naka-sale na siya guys. $11.97, $9.97. Walang block. Block kasi laging kinukuha eh. Walang kaya ng block.